Uy! Diyan na pala kayo. So, andito tayo ngayon sa Airbnb kasi medyo marami akong work. Kaya kailangan kong mag-book ng room para hindi na ako pabalik-balik. Medyo malayo kasi yung bahay ko. So, tara, pasok tayo. Si Tao. Ay! Tubig? Dito na pala sila. Hello po. Nice meeting you po. Cyril po. Thank you po. Pinaunlakan niyo ako dito sa room niyo, ah. May daan kasi sa likod. Ay! Meron po palang fire exit. Pasok po tayo. Kasi ngayon yung mga nang sa scam. Check mo, kapkapan. Ay, Pumasok ka na dito. Salamat ha. salamat po, ah. Isa yung pangalawang guest natin sa 10,000 questions lang naman. Parang ang onti po nun, kaya yung 100K? 10K lang, 10K. Anong ginagawa mo dito? Nakuha ko po itong Airbnb na to ng biglaan kasi nga po, kahapon galing po ako ng 2 or 3 work. Tapos today, meron din po akong halos 3 works din po na gagawin. Wala nang space sa bahay ni Kuya. Ah, wala na po. Napatalsik na. Na-elbow na eh. Kilala mo ba si Kuya? Si Kuya. Nakita mo na Hindi siya. pa po namin siya nakikita. Meron kaming 3 na inaasar namin eh. Ikaw si Kuya, no? Ginaganon namin siya. Pero yun pala, suspecha lang din ng tao. Alam ba kayo ito si Kuya? Ito talaga si Kuya. Kuya? Bakit? Ay, ang soft-spoken ni Kuya. Uy, ang dami mo namang work, pero nagpapahinga ka pa ba? Define pahinga po. Kasi ito po para sa akin yung mga gantong kwentuhan, pahinga na po siya for me. Yes! Diba? Yes! Bigay nyo, bigay nyo. Ilang oras ka nakakatulog? Today po, 2. Okay na yun. Kamusta naman ang buhay pagkalabas ng bahay? Medyo nahirapan akong tunawin yung tabang na gain ko dun sa loob. Tao, Kung napansin champurado niyo eh. Ay, yes! Buti po alam niyo yung champurado na yun. Maraming di nakakaalam na. Hindi naman po ako gano'n nangapa kasi mabilis po ako mag-adjust, mag-adapt. Hindi pa nga po ako na-homesick po nun eh. Ilang days na ba yun? Almost 50 days po ako doon. Kaya niya yun, 50 days. 100 days nga siya sa heaven. Gusto ko yun, gusto ko yun. Tour mo naman kami kahit paano para makatambay tayo sa mga... Oo nga, may tao. Dito ka nga. So, eto po, kung makikita nyo, medyo obvious po, sopa po ito. Ang ganda nga ng view dito. Yes, opo. Dito rin po banda maganda yung... Ayos lang ah. Sige na. Wala nga siyang tulog, no? Kamusta ang buhay? Masaya po ang buhay. Ayan, sabi nyo nga masipag. Ibig sabihin nun, matindi ang pangangailangan. Gipit! Kaya marami tayong trabahong dapat gampanan. Cyril, sino yung mga naalala mo, mga kalaro mo dati? Totoo po ba? Yung ano na lang, yung sa Star Circle. Ay, alam nyo yun! Alam nyo po, biggest misconception sa akin, nakala nila nag-start ako sa Goin Bulilit. Sa Star Circle Quest po ako nag-start. Ano, runner-up ka? 3rd. Ay, ang galing nyo! Nakikilig ako pag may mga nakakaalam na ganong details. Ako yung first runner-up eh. Bugoy? Si Bugoy nakit-kit to eh. Pero wait lang po, ayoko masayang yung makabuluhang tanong. Sa mga ano ko po, anong pwesto po ba gusto natin? Actually, pwede na yun. Kung usapang mga kabataan po yan, yung mga kaibigan ko po kasi nung artista po ako nung bata ako, hanggang ngayon kaibigan ko po. So sila Kuya Sijan, kababata ko siya outside showbiz, tsaka inside showbiz. Pupunta siya sa bahay, maglalaro lang kami sa kalsada, ganyan. Ilang taon ka na ba nag-start? Nag-start po ako talaga, mga 4 po, nag-audition na po ako noon. Ikaw, pre, nung puro ka. Wala, takbo-takbo lang. Tuma-acting na. Pero tumatakbo-takbo din po ako sa set. Buti hindi ka nahirapan. Lahat naman ng bata may konting toyo eh. Ay, sa akin po medyo malakas. Ang trip ko po nung bata ko, pag inaantok po ako tas nagtitaping, ang mga tropa ko po audio man. Ang trip ko po sa kanila, alam niyo po yung Leukoplast? Yung pandikit po ng lapel. Susuksok ko po yun sa ilong nila. Tapos tuwan-tuwa po ako pag di nila yun maalis. Tatandaan mo pa, no? Yun po yung isa sa kinatutuwa ko rin sa utak ko. Kahit na minsan may brain fog, ang dami ko po mga detalye na hindi ko nalilimutan. Pareho pala kayo, hindi ka pa nakakalimot. Hindi, yung mga Relapse? Ay, sorry. Paano ka napunta sa showbiz? Nung mga 2 years old pa lang po ako, medyo sobrang tatas ko na po talaga magsalita. At 2 years old, kompleto na po ako magsalita. Tapos medyo nag-ano po ako, parang mock audition sa Little Miss Philippines. Hindi lang po natuloy. Nung bata daw po ako, hilig ko po gayahin yung mga commercial. Kumbaga nakitaan talaga nila ako ng potential sa pag-arte. Anong unang commercial mo? Hindi po ako yung bida, pero nasa mga gilid-gilid po ako ng mga totoong star nung gatas, Promil. Di ako kita dun kaya. Nakatalikod. Pero ang galing, no? Kasi bilang may anak. Wala pa po akong anak. Hindi, ako. Ay, mukha po kayong binata. Yes! Parang high school.
Hindi, kasi bilang may anak, nakikita mo yung development ng bata, ma-amaze ka eh. Kaya siguro yung parents mo naisip na, ay baka pwede natin siyang madali kang siguro, iyak ka, iyak. Opo. Sige, iyak ka nga. Nung bata po, uto-uto ako. Ngayon medyo hindi na po. medyo nakakahindi na po ako ngayon. Pero nung bata po ako, natungtong daw po ako sa lamesa, tas iyak. Nasa lahi nyo ba? Hindi po. Lalo na po yung mukhang artistahin. Hindi po nasa lahi. Hindi po nasa lahi. Nasa doktor ko po. Pinapagawa po yung mukhang artistahin. Eto, Sai, may na-encounter ka nung bata ka na medyo hindi okay. Parang masasabi mo, kung ngayon to, alam ko na, ay hindi ko gagawin. Hindi mo alam kasi, pero na-tolerate. Siguro po, feeling ko, hanggang ngayon, kaya ko po i-tolerate as long as work. Kasi parang hanggat kaya ko po talaga, hindi po talaga ako magre-reklamo. Nung bata po ako, minsan 2 sunrise po yung maabutan namin. Pero nung bata po ako, nag-enjoy ako noon. Parang feeling ko, bucket list siya kapag umabot ka ng pangalawang sunrise, parang proud moment ko to. Saan ka natutulog? Doon lang po. Minsan sa service, minsan sa tent. Pero kumbaga, na-appreciate mo na ba na ay, artista ako? Hindi po. Ang lagi ko po talagang mindset, nagsisimula pa rin ako. Para lagi pong grounded. Kanina mo nakuha yung ganyang values? Sa parents mo ba? Yung parents ko naman po, never po sila nagbintis sa pagsabi na wag lalaki ang ulo. At the same time, siguro personal experience po. Ako po talaga, turn off ko po talaga pag walang humility. Bilang turn off mo yan, sino yung mga artista na Teka lang, bago mo na sagutin yan, lipat tayo. Saan niyo po gusto? May kitchen pala dito. Hindi po pala natuloy yung tour natin kanina. Unti-untiin lang natin. Gusto ko lang itanong kasi masyado na mabigat yung mga natin. Ilang taong ka na? 21 po. Favorite color? Ay, slam book po pala ito, no? Sige po. Ano height mo? 4'8", pero sabi sa PBB, 4'9". Favorite food? Marami ho pero bingsu, crepe, pata, lechon kawali. Moto. Time is good. I love money, give me some. Yes! Tapos na sa lahat, mabigat na. Sino? Ayaw mo nagtrabaho. Si! Dadadadan! Hindi, wala naman pong pinakaayaw. Pero, hindi. Kasi, kung tutuusin po, kaya ko po talaga makisama sa lahat ng trip na isa. ano yung masama na lang na ugali? Saka natin tumbukin kung sino. Hindi masamang ugali, pero siguro yun nga, yung mga parang napapansin ko na hindi nga ganun ka humble. Nakaya ko po kasi as a person, kahit hindi artista, kapag hindi mo tinatrato yung kapwa mo na parang tao, ayoko po yung parang sinisigaw-sigawan mo na parang hindi mo kasi pagmamayari yung katauhan ng isang tao. Kahit gaano po ako katapang, ka-outspoken, kapag nasa set po kasi, pag may mga alam ko pong hindi ko naman sa battle, hindi ko po kayang mag-voice out pag ganun. So, mas masakit for me kasi kung outside work, pagtatanggol ko po yun. Pero generally naman po, hindi natin kasi masasabi na lahat ng tao, anghel palagi. So, nandito tayo sa dining. Ang laki naman ng Airbnb mo. Hindi po akin to, baka isipin nila akin to. Nang na-rent, opo. So, bali, ilan kayong magkakapatid? 3 po kami magkakapatid, panganay po ako. Kamusta kang ate? Sobrang baliktad. Kung dati po, sobra kong authoritarian. Ngayon naman, ang hilig ko silang spoil. Pagka ayaw ni mama, okay lang yan, minsan lang yan. Parang sa mga kapatid ko po ngayon, gusto ko parang nung naging positive na yung outlook ko sa buhay, mas may makip silang good memories. Speaking of keep, may mga nadala ka ba galing sa bahay ni Kuya? Marami po. Actually po, bago pumasok sa bahay ni Kuya, sobrang taas po ng wall ko. Pero dahil sa PBB, parang mas naging open ako na meron na ako mga inaakbayan, hinahayaan ko na yung mga girl housemates sasandal sa akin. Pero before po, lalo nung high school ako, sobrang cold ko as a person. Sino bang nagustuhan mo or close na lang na housemate? Actually, sobrang hirap pong sagutin yan kasi hindi ako nagpapaka-showbiz pero lahat talaga doon close ko. As in, wala talaga akong hindi close. Hindi, kahit bulong mo na lang kay ano. Hindi ko na lang itatago sa pangalang Kuya. Ay, hindi. Close ko rin naman si Kuya. Medyo nag-aasaran kami. Kuya! Andiyan ka, Kuya? Ay, hindi na pa si Kuya. Si Papa Dudut yan eh! Yung naman, yung ayaw. Hindi ayaw, pero kasi yung, di ba nga po, since close kami doon, wala na kaming parang Komportable. Oo, wala na kaming wall, parang ano na kami dyan. Gusto nila, mas open, mas frank. And alam nila kasi na ganun po ako as a person. So si AZ, isa sa pinaka-close ko yan. So, lagi na talaga sinasabi sa akin, as in everyday, uy, pag too much ako, sabihin mo ko. So si AZ yung lagi kong nako-call out. Yun talaga yung gusto niya sa akin, na parang sabi niya, sakit mo magsalita, pero gusto ko yan. Gusto niya yun, na parang kinokorek ko siya if ever na Ano may yung pinakamasakit mong sinabi sa kanya? For me, hindi naman siya masakit, pero like, parang,
ate ko, choose words wisely, ganun. Sweet pa rin Okay naman pala. Sweet pa rin naman. Kaya wala talaga kaming mga ano doon, masasamang tinapay. Eh, di ba may nangyari sa'yo doon? Naimatay ka. Pwede natin siya confession. Bilang space mo. Medyo crucial yun kasi the last time po na inatake ako ng ganun kalala, na-confine ako for 10 days. So paglabas ko ng hospital, sobrang taba ko. As in, Paano? kumbaga tawag sa akin ng mga kaklasmate ko, tank build. Paano ulit? Yes! Sabi sa inyo, medyo utu-utu nga ako kasi. Nabanggit mo na na tumigil ka. Opo. Bakit? Teka lang, lipat tayo. Oo nga po eh. Noong 2017 po, ang huling show ko po na ginawa is Wildflower. And ang alam po ng tao, kaya ako nawala sa spotlight, akala nila nalaos, tinanggal. Ang lagi ko lang sagot is nag-aral. Pero may mas malalim pa po na rason. Kung ako po sa inyo, takpan nyo na yung itenga nyo. Sabi niya na Kaya rin mo pa kasi rin kay, na- ano to? Kay Kuya. Kay Tito Boy. Hoy, trivia lang, kami nag-shoot ng music video ni Angeline noon para sa White Flower. Ay, coincidence ba ito? Teka lang, ano na nga yun? Ay, di ayun na nga po. Sabi ko po sa inyo, mataldal ako lahat ng sasabihin nyo. So ano naman? Ano nangyari? Tatanong ako dito. Eh, kinakat off nyo eh. Eh, ba't ba kinakat off nyo? So tayo na lang mag-away-away dito. Eh kasi nga, di ba? O, nung ano kasi, di ba naalala nyo kasi, di ba? Eh, di eto na nga. Noong 2017 po, imagine, ano pa lang ako noon, 12. Medyo, dun ko na po napapansin yung mga toxic traits na nasa paligid ko. Dun ko na po nararamdaman yung burnout. And at the same time, nagkasabay-sabay po, super daming factors. Hindi lang po talaga pag-aaral. Family problem, school, identity crisis, nagka-depression din po ako. Multiple episodes of anxiety and panic attacks. Paano mo siya inarap? Alam niyo po, to be honest, ngayon, hindi ko maalala yung... Ba't ka tumatawa eh? Seryoso eh. Ang pangit kasi nung pasok eh. Hindi lang kayo sanay na seryoso! So, paano mo nga siya hinarap? To be honest, hindi ko po maalala yung specific date or specific na time. Nagising na lang ako na okay ako. Kasi mahabang proseso po siya. May mga instances na nahihi ako sa bed. Kasi wala na akong control talaga sa sarili ko. Dumating sa point na ang lala po ng anxiety ko na pag dumating lang yung service ko, school service, bigla na lang ako manginginig. As in, umiiyak ako. Talagang breakdown. Tapos, mama, ganun. Tapos talagang ang lala nung nangyari sa katawan ko. Wala namang nangyari na sinabi sa'yo na umaarte ka lang. Ayun po, since hindi naman natin masasabi, pero dito sa culture natin sa Philippines, hindi siya ganun ka napag-uusapan. So, naranasan ko po na mismong sa loob ng bahay, nasasabi sa akin na, ayan ka na naman. Pero, looking back, naintindihan ko po na first time lang din siguro nila na-encounter yon. Pero nung panahon na yon, for me, ang sakit. Kasi from the people na you would expect na makakaintindi sa'yo, dun mo maririnig yung, hindi mo tinutuloy yung sarili mo. Gumagawa ka na naman ng problema, wala naman dapat problemahin. Yung mga huwag niyo sasabihin. Isa lang naman ang sagot dyan, si Lord. Pero minsan, hindi rin siya ganun ka practical sabihin agad na pray ka lang. Kasi minsan, it's more than just spiritual help. But of course, yes, prayers is really powerful. So if you know someone, pag-pray nyo, but at the same time, wag nyong i-google sa kanila na kulang ka lang sa faith. Kasi hindi. So, parang sa madaling sabi, sarili mo lang din yung naging guide mo. Yes po, talagang totoo yung kahit anong sabihin nila, ikaw at ikaw lang yung tutulong sa Tsaka, totoo rin Pre naman! Paiyak na ako! Totoo yung kanta. Ano? Na umikibibig ko. Ano, okay tayo? Ang laki yata ng kwarto sa taas. Saan nyo po gusto? Room na to, room na to. Ito po yung mas maraming bed. Ayan. And ito yung colorful room nila. Ito po, ayan. Merong extra mattress, merong study table, merong isa pang bed, and then may pull-out ulit siya. Ito po, ayan. Kung mapapansin nyo po, meron ding dito, pintuan. Ay, pagpasok po natin, kwarto. Ayan, ito yung master's bedroom. Uy, may ano. Akala ko yung tissue. Huwag na natin guluhin yung kama nila. Hindi, go lang po. Dito na lang tayo mo po. Sige. So, ba't mo na-decide ang bumalik ngayon? Ayun po, bukod po sa pagbabalik, isa rin po pala sa rason ba't ako nag-stop. Akala ko kasi financially stable na ako noon. Akala ko may ipon ako noon. Hindi ko naman siya kinukwento na parang may masamang tinapay ako. Kinukwento ko siya as something na inspiring and at the same time, encouraging someone to learn how to forgive. Kasi ba't ano bang ano? Yun po, akala ko yung mandatory
mandatory funds ko, yung trust fund ko nung bata ako, is stable na. FYI din po, hindi ko po alam yung TF ko, buong journey ko po. Pag bata kasi parang Di sa'yo papahawak. tsaka hindi rin ma-appreciate eh. Pero nung nag-stop po kasi ako, 12 na ako. So medyo pa-teenager, yun na yun. So parang akala ko nung time na yun, siguro naman may ipon ako. So isa rin po yun sa rason ba't ako nag-stop. Like akala ko, okay na. Tapos nung magi-18 na po ako, nung kukunin ko na po yung passbook ko, dun ko po nalaman na wala pala talaga. Wala na, ubos na siya. And at the same time, para sa akin, nung panahon na yun, masakit. I felt betrayed. I felt parang hindi valid yung voice ko. Kasi ako po as a person, hindi talaga ako maluho. Like, kaya kong gumamit ng mga makeup na expired. Basta makapag-ipon, naglalakad ako from school, pauwi ng bahay. So, parang, ayun, nung nalaman ko po na may pera pala akong ganun kalaki nung mga panahong matipid ako, tapos hindi ko na-experience. Parang masakit, but at the same time, looking back now, ang mahalaga may bubong. Ang mahalaga 4 times a day kami kumakain. And at the same time, nakapag-aral kami magkakapatid sa private school. So that's something to be grateful. Imbis na mag-focus tayo dun sa pain, dun sa betrayal. I also want na give credits din sa parents ko na naitaguyod nila kami kahit paano. Kasi hindi rin madali yung buhay nung pandemic. Yun po yung rason kung ba't ako bumalik. Kailangan ko ng pera. Gusto mo pa ba talaga ding maging artista? Actually, buong pag-stop ko naman po, lagi ko naman siya nilolook back. Minsan pumupunta ako sa salamin, tapos tinitignan ko yung mata ko kung kaya ko pa bang... Palag pa ba? Opo, parang meron pa ba? May ibubuga pa ba? Lagi ko siyang nilolook back. Yung Sai, nagkaroon ka ng episode nung hinto ka di ba? Yun ba yun, yung reason? Ay, hindi po. Ganyan po ako, 12 years old ako eh. So, nung mag-18 po ako, kasi pag 18, tsaka mo lang po pwede kuhanin yung trust fund. Yun, nakita ko po na wala na, ganyan. To the point na gabi-gabi umiyak ako sa boyfriend ko, na best friend ko pa lang siya nung mga panahon na yun. Shoutout pala sa boyfriend ni Saya. Lagi ko siyang tatawagan, tapos ayain niya ako mag-road trip, pupunta na overlooking, tapos iyak lang ako na iyak sa kanya. Ayoko ipakita sa parents ko na may sama ako ng loob sa kanila. Pero ayoko rin itago sa sarili ko na nasasaktan ako. So, kailangan ko siyang i-balance na hindi ko sila pakikitaan ng sama ng loob at hindi ko rin i-invalidate yung sarili ko nararamdaman. Ganda nun, tama. So, ayun. Thank you. Pag kinuwento ko, hindi naman kayo magagalit sa parents ko, di ba? Para mas makita. Asan ba sila? I mean, pag... Wala. Easy. Joke lang po. Yun din po yung sabi ko sa PBB. Hindi ko to kinukwento para magkaroon ng bad light yung parents ko. Kinukwento ko to para maintindihan nyo saan din sila nanggaling. And at the same time, in-acknowledge nila yung pagkakamali nila. Yun na importante. Take accountability. Hindi, ang galing lang nung mga Gen Z nga ngayon. Although nga mas matigas yung mga millennials kasi, pero deep down inside kasi mas nasasaktan kasi sila kunwari vocal sila sa nararamdaman nila, pero mas nare-regulate nila yung emotions nila. Obviously siguro family yung inspiration mo ngayon. Pero may tao ba or may iba pa kung bakit yun yung hugot niya para mag-artista ulit or maging successful na actress? To be honest, pero iba po yung may financial stability. Magmukha na akong pera, talagang umiikot ang mundo sa pera eh. Ako, passion lang talaga ako. Bro. Shut up! Totoo naman na you can buy genuine happiness, but at the same time, matatanggal yung problema mo kapag ka may pera kayo. Tsaka yung ginagamit mo kasi yung gift mo eh. Pagsasalita mo, yung charisma. At the same time, parang nung na-found ko po yung peace sa puso ko, nung gusto ko nang patawarin yung parents ko, naisip ko rin na parang sobrang iksi ng buhay. Ayoko na ang maaalala ko lang na memories is yung iniwasan ko sila. Ayoko na maalala lang ng kapatid ko, yung ate ko, ang tigas niyan sa parents ko. Yung daddy ko, hindi siya binigyan ng ate ko magpakatatay. Gusto ko na parang ang babaunin ng mga kapatid ko, hindi something na i-heal nila sa inner child nila. Gusto ko na maalala nila is family, hindi trauma. And gusto ko rin i-acknowledge ng parents ko yung inner child nila na hindi nila na-face. Walang mawawala pag ganun na. And at the same time, victim lang din yung parents ko kung paano sila napalaki ng mga grandparents natin. Very, very matured, very wise. Hindi naman sila pinanganak sa mundo na to para maging magulang. First time parents sila sa akin. So, kailangan kong ibigay sa kanila na lahat kami nangangapa ng sama. So, kung may mga similar scenarios with Cyril, tinan yun, hindi naman na minamadali na okay na agad. Own pace niya yan, Take time, pero tama yung mga reasons niya. Isang beses lang kayo mabubuhay. Yun yung beauty ng paano ka minahal ni God ba? Kasi yung parents mo, nagkamali, pero binigyan mo sila ng grace na hindi lahat naman ng tao nagkakamali. So, buti hindi siya yung parang inattack mo sila sa publicly. Siguro isa kayong unit na nag-work together. Lagi kong sinasabi talaga na we're a team. Hindi yun sa amount ng ipinoprovide mo. It's the intention na may pinapakain tayo sa isa't isa and gusto natin maiahon yung isa't isa sa buhay. Sa 2028 ha?
children. There are choices we make it. Pwede ka sa Dance Kids. So, Sai, anong mga goal mo ngayon? Ang goal ko talaga ngayon hanggat maaari, hindi ako magno-no sa trabaho. Pangalawa, gusto kong mag-keep ng memories with my family. Gusto ko, pagka meron ako mga natitikmang masasarap na pagkain, kasama sila. Kaya itong Airbnb na to, gusto ko, na-experience din nila yun. Ayoko na ako lang yung merong luxury sa life. Magaling tong batang to. Pwede siya. Pwede siya. Pwede eh. Tsaka sa boyfriend ni Sai, naku, huwag mo na iiwan to. Swerte kayo sa isa't isa. May tanong pa ba kayo? Ron, medyo hinuli ko kasi medyo may mabigat pa. Meron pa, di ba? School. Magkano baon mo nun? Ang bigat nga niyan. Totoo po to nagto 20 pesos ako tapos nangungutang pa ako sa kantin para may pambili ako ng boiled egg tsaka nung yum-yum. Ang defense naman doon ng nanay ko, gusto niyang matuto akong magtipid. Pero may utang, no? gusto niya. Pero nung high school, 100 na. Nag-college ka ba? Buong pag-artista ko po, never po ako nag-homeschool. Sobrang competitive ko po kasi sa school, so gusto ko face-to-face. For me kasi iba pa rin yung nag-aaral ka kaysa sa nagko-comply ka lang. Kunyari, ako na lang ang pangarap ko, yung Black Cookies, mag 1 million subscribers. As an artista, may specific ka bang goal? As an artista, siguro, never lang talaga mawalan ng project. Wala po akong pili sa roles, sa kasamang artista, as long as meron pong pumapasok. Pero ang biggest ambition ko po, gusto ko talaga makapagpatayo ng hospital. And hanggat maaari, gusto ko free siya for the homeless. I mean, ambition naman di ba? Lakihan na natin. Pero may may gusto kang maging buhay? Kung makikipag-swap ka, sa artista lang. Artista or influencer? Sino? Siguro kila, Sir Slater Young. Gusto mo yun? Slater, pasok! Hindi, parang pwede rin sila Miss Small Laude. Ay, oo. Sa kaedaran mo lang. Ako, super nilulook up ko talaga yung buhay ni Bly. Lahat ng nararating niya sa buhay, I'm always clapping for her. So, kung sakali, di ba? Ayun, never din nagpapahinga yung taong yun. Kaya nang pagsabay-sabayin lahat, ganun siya kasipag at kadedicated sa craft. Sige, meron lang tayong konting action dito, Action o acting? Actingan tayo. Tapos, bali mag-roll ka lang, tapos sasampalin mo yun. Okay ba yun? Hindi! Akala ko mag-roll tapos clap. Cameraman yan eh. Ay, sorry, cameraman pala. Alam niyo, feeling ko magtotropa tayo, pero may mga samahan tayo ng loob. Hindi, wala. Ano bang mga next? Baka may mga gusto ko i-vlog. Ay. Nakaka 9,999 questions na kami. This po, July po. Opo. Yes. Malapit na pong, oh yes, there you are. There you are again. There she goes. There she goes again. This July po, papalabas na po ang It's Okay to Not Be Okay. Starring, of course, Miss Anne. Andun po ako. And at the same time, this July din po, movie po with Ate Maris Racal, Sunshine. Ayan po. This July 23 po, exclusive po siya sa SM Cinemas. And meron din po, mga upcoming movies po na ginawa namin last year, this year, and gagawin din po this year. Hindi pa po sure kung kailan pwede ipalabas or kung kailan pwede sabihin yung mga title. Pero marami po kaming ihinanda. Para mauna kayong makaalam, i-follow nyo si Cyril. Yes, of course. Yun din po, social media accounts. Cyril Manabat _ for IG and TikTok. For FB naman po, Cyril Manabat. YouTube! Baka po mag-YouTube na po ako. Sana supportahan niyo po ang kadaldalan ko. Cyril Manabat Vlog. Pan 10,000 question. Yung boses mo, ganyan ba talaga siya? Nung bata po ako, paus na talaga siya. Pero yung kahit po yung hindi ko paus, husky pa rin eh. Kayo po, ganyan talaga yung boses niyo? Bumulangkin! Ano po? Ito may tinatanong. Ganun daw po talaga yung mata niyo? Sabi na nga ba, may samahan kayo ng loob eh. Uy! Sabi niya, maya daw tayo kay Diwata. Grabe ka! Uy, nasasaktan si Makagago. Tama na yan. The biggest! Ayan, Sai, maraming salamat. Maraming salamat Ikaw ang po. pangalawang na tanong namin ng 10,000 questions. Kayo po ang unang nagtanong sa akin ng 10,000 questions. Black Cookies! Ay, speaking of Black Cookies po, yung nanay ko po masarap mag-bake. Papatikimin ko po kayo ng cookie ng ina ko. Yes, sobrang sarap.